Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listener. Pinalaya ko ang taong mahal ko dahil kailangan ko rin mahalin ang aking sarili. Hi, mga kabebe. Ganun pala yun, no? May mga goodbye o paalam na nagbibigay ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. Yung goodbye na sobrang sakit, pero hindi mo namamalayan. Yun pala ang kailangan mo para mapabuti ka. At mas lalo mo pang makilala ang sarili mo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kenny. 32 years old. Isa niyo akong masugid na tagapakinig. Isa akong kabebe. At ito ang aking kwento. Ang aking bebe love story. Bago ang lahat, gusto ko siya ng bansagan ng kwento ko na The Breakup That Built Me. Yes, para bongga. Because you know, this breakup, akala ko this will destroy me. Pero hindi eh. Eto pala yung bubuo sa akin. Sa pagkatao ko. Mga kabebe, I was with someone. Naitago na lang natin siya sa pangalang JM. Nagkakilala kami ni JM sa IG. At hindi na rin namin alam kung paano namin naging follower ang isa't isa. Syempre, sa dami ng nakakasalamuhan natin sa IG, mahirap i-trace everything from everyone. And then I remember one time, nag-message si JM sa akin. He was asking me if kilala ko raw ba siya. Ang dami raw kasi niyang followers sa IG. In fact, nasa 5 digits ang number of followers niya. O, diba? Influencer yarn. So, tinignan ko yung profile niya. Napaisip ako when I saw his profile. Sino ba to? And how did I even end up following him? Kaso nga hindi ko na maalala eh. But I got to search some details about him. Looking at his post, isa pala siyang fitness enthusiast. Gwapo, matangkad, tapos may biceps. Diyos ko. Biceps pa lang, ulam na. Mapapa, chararat ka sa payami niya sa IG. Tapos that time, single naman ako. In fact, 8 years na akong single noon. At dahil nakararanas ako ng boredom, sabi ko nga sa sarili ko, sige nga, subukan ko ngang patulan to. Malay natin, may something na mag-work. So, ayun. Nireplyan ko yung chat niya. Sabi ko, no, I don't know you. I don't even know why I'm following you. At hindi ko talaga maalalang finalo ko ang account mo. Kunwari, hindi ako interesado. Syempre, kailangan nating magpakipot. Alam mo na, bawal ang easy to get. And then sabi niya, he doesn't know me too. Tapos yung akala mong patay na ang usapan kasi hindi nga kami magkakilala, pero ang ending nasundan yung I don't know namin ng mga tanong sa isa't isa. Like, tagasan ka? Anong work mo? May jowa ka na ba? And from there, tumagal pa ang conversations namin. Hanggang sa nagpalitan na nga kami ng number sa WhatsApp. From then on, mga kabebe, everyday na kaming nag-uusap.
Nagchat-chat, sending updates to each other. Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Kagigising ko lang. Kamusta ang tulog mo? You know, the typical thing couple ask or tell each other. Pero hindi pa kami ha? Hindi pa. But the level of communication that we have, ay, daig pa ang magjowa kung mag-update sa isa't isa. And by the way, mga kabebe, alam mo namang si JM, kahit magkalayo kami sa isa't isa, constant ang communication namin. Lumipas ang panahon, dumating yung panahon na finally nagkita na nga kami in person. At alam mo ang naging impression ko sa kanya. He was the sweetest, thoughtful, and most caring person that I have ever known. Ay, ang rupok-rupok ng auntie nyo, iba rin. Na in love na nga ako kay JM. Sino ba naman ang hindi may in love sa kanya? Ang bait-bait niya. Guwapo. Sobrang sweet. Sobrang tangkad. And most of all, he never failed to make me feel so special. Lalo na kapag magkasama kami. Yon ang pinakamasayang moments ng buhay ko. But, nung time na yon na nakilala ako ni JM, I was at the lowest point of my life. I was at my darkest. My most damaged state. Akala ko nga hindi na ako makakaunsad eh. Akala ko hindi ko na yon malalampasan. Actually, my last relationship was a very, very traumatic. I was abused. Physically, mentally, emotionally by my ex. Kaya na kaya kong maging single ng ganong katagal. Kasi sobrang takot akong mangyari ulit sa akin yun. Dumanas ako ng kalungkutan. And among other things, aminado kong napabayaan ko ang sarili ko sa lahat ng aspeto. It even came to the point na nawala na rin akong pakialam sa sasabihin or iisipin ng ibang tao tungkol sa akin. Umiinom ako. At alam mo ni JM, pero never niya akong ginudge. Never niya akong pinahiya because of it. JM and I were so happy. But I love him too much, mga kabebe. Kaya nung may hiniling siya sa akin na isang bagay, binigay ko yun agad sa kanya. And because of love, pure love kumbaga, hindi nga ako nag-alanganin. I had to do something na babago pala sa buhay ko. From this point onward, he asked me to let him go. Yes, mga kabebe. He asked me to let him go. Yes. And so I did. I let JM go. Actually, in-expect ko na yun. Alam kong wala pa ako sa state na I deserve to be loved. To be loved back. Kasi nga ultimo sarili ko, hindi ko kayang mahalin eh. Kasi ultimo sarili ko, hindi ko nga kayang mahalin eh. I really do understand. And mula nang mangyari yun, ipinangako ko sa sarili ko na I will do better. I will heal. And I will love myself first. Babangon ako sa pagkalugmok ng pagkatao ko. Babangon ako, mga kabebe. Patutunayan ko na hindi ako patapon na klase ng tao. I will rise again from the ashes like a phoenix. Yon ang naging goal ko after letting JM go.
At unti-unti akong nakakabangon at nakakapansin ng positive changes sa buhay ko. Hindi ko nga inakala that JM's breakup with me will help me. It will build me. And it will reshape me to be a better person. Every single day, excited ako na bumangon. Naging motivated ako to become the best version of myself. Ngayon, nabitiwan ko na yung bisyo ko ng pagyoyosi at pag-iinom ng alak. Though hindi ko ginajudge yung mga nagaganyan pa, dahil alam ko rin naman yung relief that it gives people. Pinagdaanan ko yun, galing ako dun. Kanya-kanya naman tayo ng coping up mechanism. And now, I'm also having a healthy diet. Umiiwas na ako sa red meat, sa processed food. Puro organic and fiber-rich food ang madalas ko ngang kinakain. Binawasan ko rin yung pag-intake ko ng carbs and more on protein ang mga meal ko. Tapos, I started going to gym. Nagbubuhat na ako ng weights, nagta-treadmill, nagka-cardio exercise. May trainers ako na nag-handle sa weekly routine ko. Minomonitor ang activities ko. Sabi ko, I think I am in good hands now. Kasi ngayon feel ko na that I have a healthier mind, a healthier body, and even a healthier spirit. Na-adapt ko yung lifestyle ni JM, which I think keeps making me a better person day by day. Mga kabebe, kahit hindi ko man kasama si JM, ginagawa ko na rin yung mga bagay na ginagawa niya to ease the pain at para mapawi na rin yung longingness ko for him. Slow progress pa lamang ako ngayon, but I know and I believe I will get there someday. God, I miss JM every day. Every single day. At kapag iniisip ko yung mga posibilidad between the two of us, yung pag-asa na one day, mabubuo ko ulit yung sarili ko. Nabubuhayan ako ng loob eh. At kakayanin ko na rin siyang mahalin to the best of what I can do for him. To the best of what I can give him. One day, mayahanda ko na rin yung sarili ko ng buo at makapagmamahal na rin ako ng tunay. And I hope that when I am at my best state, sana magkita kami ulit ni JM. Sana, balang araw, makilala na rin niya yung newest and best version of me. JM will always be in my heart forever. Para kay JM, thank you. Dahil ikaw yung nagsilbing liwanag sa mga pinakamadidilim na bahagi ng buhay ko. Ikaw ang nag-guide sa akin sa tamang path kung paano ko aayusin ang sarili ko. Ikaw ang naglabas sa akin sa dilim kung saan ang tagal-tagal ko nang na-trap at hindi na ako nakaunsad pa doon. Salamat sa mga panahong pinasaya mo ko. Proven that I can love again. It's just that I need to love myself too. At sana nga balang araw, kapag maayos na ako, makilala mo na ang new and better version of me. I always love you, JM. I always do. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagpili ng aking kwento. At sana ay mabigyan ko rin ng pag-asa ang ibang nakakarinig ng kwento ko na huwag sumuko.
There's always a rainbow after the rain. Ika nga. Minsan, hindi ikaw ang hahanap sa liwanag. Liwanag ang hahanap sa iyo. And that's how JM found me. Changed me. Transformed me. Gave me back my hope. And led me to a new life. Sana mahanap mo rin ang JM mo. Ang liwanag sa dilim ng buhay mo. Hanggang dito na lang po. At ito po ang ating kwentong ibinahagi sa ating programang My Bebe Love Story. Kung nais niyo magbahagi ng kwento ng inyong buhay, maaari kayong mag-email sa amin o mag-comment kung ano ang gusto nyong ibahagi. Hanggang sa muli, huwag kalilimutang pindutin ang notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video at huwag nyo rin kalilimutan ang subscribe button para sama-sama tayo sa ating My Bebe Love Story!